Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay gagawa tayo ng carbonized rice hull or CRH. So ito ay isang soil amendments na inahalo natin sa ating garden soil para maging maganda ang tubo ng ating mga halaman. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan nyo ko. Ito ang aking unang video sa taong 2026. Happy New Year po sa inyong lahat and God bless us all. So samahan nyo ako mga sir at ma'am ko sa paggawa ng carbonized rice hull. Ito yung mga materials natin sa paggawa ng carbonized rice hull. Unang-una, yung pinaka-importante sa lahat, yung carburizer. Yan. So ito ay lumang lata lang at palanggana na pinagduktong-duktong natin. Ito ay tagusan mula sa ibabaw hanggang ilalim. Gamit ang alambre ay pinagduktong-duktong natin yung ating mga lata. Then kailangan din natin ng kahoy para siya yung mag-uumbisang ng apoy para masunog kaagad yung ating mga ipa. Then gamit ang 3 sako ng ipa. Ito yung pinaka main materials natin. Ito ay ipa. Yan. Usually 70% or 80%, 70 to 80% ang nagiging yield o yung naaani na carbonized rice hull mula sa materials natin na sinunog. So more or less 3 sako to. Pag ito ay naging carbonized rice hull, ang magiging yield natin o yung maaani natin ay at least mga 2 sako na carbonized rice hull ang makukuha natin. Then kailangan din natin ng sprinkler na may tubig. Then shovel or pala. So ito yung mga materials natin na gagamitin sa paggawa ng carbonized rice hull. Ang unang step sa paggawa ng carbonized rice hull ay mag-start tayo ng apoy gamit yung kahoy at papel. So pagka nakita na natin na medyo stable na yung apoy na ginawa natin, ay ilalagay natin o ipapatong natin yung ating carburizer. Then after nating ipatong yung carburizer ay ibubuhos natin yung ipa dun sa paligid ng ating carburizer. Nailagay na natin lahat yung 3 sako ng ipa. Ayan. So nagumpisa tayo 9:30. So expected tayo matatapos between 4:30 to 6:30 in the afternoon. Mahigit 1 oras nang susunog yung ating ipa para maging carbonized rice hull. So ano ba yung benefits ng carbonized rice hull? Una, it improves soil structure. So pinagaganda nito yung ating lupa, nagiging buwaghag siya, nagiging aerated siya, at the same time yung soil drainage pinapaganda rin niya. Pangalawa, absorb nutrients and moisture. At the same time, nagiging tirahan din siya ng mga friendly microorganism na nagpapaganda sa ating mga halaman. Pangatlo ay good source of potassium, magnesium and phosphorus para lalong gumanda, lumaki kaagad yung ating mga halaman. At the same time, ang ibang farmer ay ginagamit itong bedding sa kanilang mga farm animals. So ito yung mga benefits ng ating carbonized rice hull. So after 5 hours, ito na yung ating carbonized rice hull. Ayan. So ang gagawin natin, hahaluin natin itong part na to. Yan, kasi pag hindi natin hinalo, magiging abo siya. So iniwasan natin mag-abo kasi magliliyab siya. So iniwasan natin yan. Mas maganda na buo yung ating
carbonized rice hull. So after 5 hours, ito na yung status ng ating IPA na ginagawang carbonized rice hull. After 7 hours, ito na yung ating carbonized rice hull. So almost 80 to 90% ay finish na siya. Yan. So maghihintay pa tayo na another 1 hour for sure. Tapos na yung ating carbonized rice hull. So mimix natin ulit siya. After 8 hours, ito na yung status ng ating ginagawang carbonized rice hull. So, completely finished na siya. Then, haluin lang natin ng konti. Then, after that, kukunin natin yung ating sprinkler na upang basain at bubunutin na rin natin yung ating carburizer para ma-stop na yung burning process. Make sure lang na basang-basa yung ating carbonized rice hull, or else pag hindi natin ito nabasa ay patuloy yung burning process niya. Then after that, after totally na mabasa ay pwede na natin gamitin sa ating garden or ilagay sa sako para sa future use. So ito na yung ating carbonized rice hull. So after 8 hours, so nag-umpisa tayo 9:30 or past 9:30, then before 5:30 in the afternoon ay natapos na tayong gumawa ng carbonized rice hull. So ito yung carbonized rice hull natin. So ibig sabihin quality yung ating carbonized rice hull kasi kitang kita pa yung IPA, yung hugis ng IPA. So meron na tayong soil amendments para sa ating garden. Meron na tayong pandagdag, panghalo, soil conditioner sa ating mga lupa. At the same time ay nagpo-provide din to ng nutrients at ginagawa niyang buhaghag yung ating lupa. So after 8 hours ay natapos na natin makagawa ng carbonized rice hull.